Good morning, welcome sa ato na programa Stop, Look, and Listen for Jesus Has to Say. Ang diyan nga programa na patigayon bangod sa kaalwan ni Engineer Gerson Otanyes Mina, sole proprietor sa Sibalom Glass, Aluminum Construction Supply and Services, nga ang iya nga main office ari sa Trade Town, Dalipi, San Jose, Antique, kag may mga branches sa Colase, Antique, kag sa Ruas City, Capiz. Ang aton subong nga pamalandungan, ang iya nga title kag ang mayor nga kaundan, ginhulam naton sa kay Pastor Chuck Swindoll sa iya nga libro Great Days with the Great Lives. Ang title, Anchor of Stability. Ang teksto makita sa Acts chapter 27, verses 1 to 26 kag verse 33. Ginkuha na ako nini bangod sa sulod lang sang 5 ka adlaw, may 3 ka bagyo nga nagsulod sa pungsod sang Pilipinas. Ang do si Inting to, sino to? Dason F kag subong G si Hiner, no? Sang nagligad nga Sabado, mga alas 3 ang kasanagon, nagwaswas gid ang ulan. Ang amon nga bintana hindi man sirado, tinakabugtaw kami sa kalamig sang hangin kag sa agsik sang ulan. Nakaangkon kami sang kulba basta mag-amo na riya, bangod sang experience namon sa Typhoon Frank nga first time nga nagbaha ang amon nga barangay. Sa sina nga mga kaintangan, isagid lang ang imo nga ginasaligan nga mo ang aton nga Ginoo si Kristo Jesus nga nagpatapna sing mabaskog nga hangin sa tunga sang dagat upod ang iya mga gintutunan. So ang anchor of stability hatag, kabakod, kusog, kakaisog sa mga navigators nga matabuan sa madaskog nga hangin sa kadagatan. Kay kung sa tion sang bagyo, mapos sa aton nga madulaan sing aton lang nga bearing o kung sang aton nga listura. Una nga reaksyon pag salangisag o kung pagpanik. Pero mga kauturan, kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, mangin kalmado kita sa mga sirkumstansya nga nagaalabot sa aton mga kabuhi. So ang paborito nga kanta nato ng limpasing bata pa kita, with Christ in my vessel, with Christ in our vessel, we can smile at the storm. Ang aton nga kabuhi kaangay man sang tsimpo pa wither lang. Ang masulhay nga pagpangabuhi daw ara na ang kalipay, gulpi lang nagaabot ang mga sirkumstansya nga nagadala sa kasubo sa aton mga kabuhi. Posible mga wala ginapaabot nga problema, gulpi lang nga nagabot. Mga hitabo nga wala naton ginpaabot bisan sa kagamay gid lang tinion sa aton paminsaron, kag sa tinaga ni Luke, no, nya all hope were being saved is abandoned, no. Daw amo ini ang mga balatyagon kun kaysa sa mga kauturan naton nga gindangatan sa kasubo. Ilabi na gid subong sa tion nga pandemic, no, nga sa diin ang mga COVID patient, ilabi ang pamilya sang napatyan bangod sa COVID, daw ginamaltratar sang ilang kaingod, kag bisan ano pa nimo tuod ka buot, bisan ano pa nimo daw ma-react kagid kung
hilabta na ang imo nga pagpangabuhi. Ini nga mga tinion, mga kauturan, siling naton hindi pakta naton. Kay sa tion nga daw ara na kita sa taas-taas o kung tuyok-tuyok sing aton nga mga handom, dito nagaalabot ini nga mga butang. Kag sa sina nga mga kabudlayan, panumdumon lang naton ang hambal sang aton nga Dios. Don't be afraid, I have a plan. So ang mga katawhan nga nagaatubang sining intense adversity na budlayan sa pag-focus sang ilang mga atensyon, kundi daw dira lang na focus sa sinang mga dalagko nga balod kag bagyo sa ilang nga kabuhi. So si San Pablo laygay man sa aton sang siya nagambal, be of good cheer, we have heard from the Lord that none will be lost. So mga kauturan sa unos kag bagyo sang aton mga kabuhi, makakita gid lang kita sang stability sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang mga tendensiya naton kung kaisa amo nga kung mag-abot ini nga mga unos sa aton nga kabuhi, gapalapit kita dayon sa mga tawo nga pangayuan naton sing bulig. Of course, hindi man na sala. Pero sa pulong gid lang sang Ginoo, maangko naton ang pagkakalmado sang aton nga mga kabuhi. The only anchor of stability that will hold us firm no matter how intense sang sining kabaskog sing hangin is God's written word. So amo ini ang hambal ni Isaiah sa chapter 43 verses 1 kag 2. But now thus says the Lord, your creator, O Jacob, and he who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overflow you. Isaiah 43 verses 1 and 2. Ano tama ka encouraging nga mga pululungon ni Isaiah. Do not fear, I have called you by name. Daw ano ka nami kakadako nga bagay nga dapat naton panumdumon. Si Isaiah, paghambal niya sini nga mga pululungon, wagin man siya naghambal sang literal waters or actual rivers. Isa ini ka figure of speech nga gina-emphasize ang mga kaimtangan nga gulpi magaabot sa aton nga nagapakulba sa aton kag nagapahanumdum sa aton nga ang stability sa kinakinahanglan naton ara sa kay Kristo nga ginatuuhan naton. Sa isa ka pulong mga kauturan, nagakabuhi kita sa uncertain times. But we have a certain, unchanging, and solid rock, the Lord Jesus Christ. So kung ang mga bagyo, mga baha, nagaabot sa aton mga kabuhi, kung ang mga kabudlayan nakaabot sa maximum proportion sa aton nga pagpangabuhi, kung ang masiling naton aton nga paglaom nga gakalumpag na, dapat naton panumdumon that God is faithful. He promises, I will be with you, and He is our anchor. Sa sining ation, pamatian naton ang duet no ni Pastor Janine Cabarles kag ni Pastor Mel Molinio, kag sa siniman nga musika ginapaabot naton ang aton nga condolence sa panimalain ni Janine sa pagtaliwan sang iya nga tiya sang kapon nga adlaw.
So sige no, gapasalamat kita gyapon sa duwani nga mga pastor sa Sagay no. Kay kung magpangayo kita sa ilang kanta nga i-play naton sa program, daw may ginapadala dayon. Ang mayor ta na topiko, the anchor of stability, kag wala na siyang iban kundi si Kristo Jesus no. Kung magampal kita Jesus is, kakunsog po na naton, daw wala ini nagauntat nga mga pagtulog naton sa kay Kristo Jesus. Actually, there are about 200 names or titles for Jesus in the Bible. To name a few, no? Jesus is Lord, Master, the Way, the Lion of Judah, Prince of Peace, Son of Man, Son of God, Savior, kag duro pa nga mga ngalan o kung title nga ginhambal para sa kay Kristo Jesus. Pero ang pinaka-importante mga kauturan nga discovery nga imo nga mahimo kung sinugid si Jesus sa imo nga kabuhi. I-share na kon ang tatlo ka importante nga kamatuoran nanungod sa kay Kristo Jesus kag kung sino siya
kag kung ano ang mahimo niya sa aton nga kabuhi. So pamalandungan naton ang Salmo 107 versikulo 1 tubtob 13 kay ini nga mga bersikulo naga-describe kung sino si Kristo Jesus sa iya nga mga katawhan sang una kag sa subong nga panag-on. Sa ginhambal nga sitwasyon sa mga Israelinon sang una, sang ginsulat ini nga salmo, ang aton nga sitwasyon hindi ginman malayo sa mga gina-eksperyensya sang ancient Israelites. Sa amo nga bagay, ang aton man nga kalibutan nga ginapuy-an subong is in darkness. And there are many things nga dala sa aton sing kasakit and many things that put us into bondage. Isang una to literal ato nga pagkapriso. Pero sa subong siling nakon hindi na niya nga napriso kita kundi gin-house arrest kita. Bangon sin pandemic, damo na nga mga panguna-una ang nagsulod sa pinsar sang tao. Ano gid balam-bala ini ang pandemic? Ano ini ang vaccine? Ang uli ko gani nga nabasahan kay na lang padala ini sang mga pastor no nga daw ginhungod gali ini kay para nga i-inject sa sina kuno nga injection sa vaccine. Ipaagi ang microchip ni Bill Gates. Abot na no inaakatuod, pero paagi lang sini nga programa, Sound of Truth, ginapahayag naton ina, para hindi kita makibot sa ulihi nga mga inadlaw. Temo ina ang isa ka sitwasyon naton subong, that while we are not in bondage physically, pero hasta ang aton nga mga freedom of expression kung kaisa gina-curtail bangod sa mga layi nga subong ginapetisyonan sang mga katawhan. Ti ang Ginoo nakabati sang una sa panaghoy sang mga Israelinhon kag ako nagapati nga ang aton man nga Dios sa subong nga panag-on magapamati man sa mga hibubunot, mga Christ sang mga katawhan nga nagapangayo sang bulig sa aton nga Ginoo. So tatlo ka bagay nga dalo na akong subong nga nagahambal kung sino si Kristo Jesus sa aton. First, He is the pain taker. Siya ang nagapadula sa mga kasakit nga ginabatyag naton. Sa teksto nga ginbasa naton, ari ang pila ka ihimplo sa mga kasakit nga gina-eksperyensya sang mga ancient Israelites. Some wandered in desert wastes, homeless, hopeless, finding no city in which to dwell. They were hungry and thirsty, their soul fainted within them. Ikadua, some sat in darkness and in gloom, prisoners in affliction and in irons. Their hearts were bowed down with hard labor. They fell down with none to help. So, ara sila sa spiritual, mental, emotional, kag physical pain. Pero ang Psalm 107 verse 6, ang versikulo naghambal, but then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. So ang Diyos nga nagsabat sang pangamuyo sa mga ancient Israelites, amo man ang Diyos nga nagapamati subong sang tagsa naton kapag panawag sang bulig sa iya. He is moved by our pain and sorrow. In His time and way, He takes our pain unto Himself and gives us relief. Daw ka isa bala ka one-sided nga exchange, hambal ko sa nagligan nga marches daw exchange gifts, no?
ano ang ginahatag ta sa kay Jesus, kag ano ang ginahatag niya sa aton. Sa sini nga aga, amo man ni ang daw mga exchanges na na-experiencehan sa mga Israelin noon sang una, nga tama man ka one-sided, no? Ginhatag nila ang tanan nga negatives sa aton nga Ginoo, and our God gave them all the positives. Ginhatag sa mga Israelinhon ang ilang mga kasalanan, kag sa baylo sina ginhatag sang Dios ang righteousness. Ginhatag sa mga Israelinhon ang masakit sang ilang mga kalag, kag sa baylo ginhatag sang Dios ang pag-ayo sa ilang mga masakit. Ginhatag sang mga Israelinhon ang malaway nila nga mga eksperyensya kag gina-eksperyensyahan, and then in exchange God gave them beauty. Kay ang presensya sang Dios nagapakig-upod siya aton to share our burden with us, kag sa tagsa kakasakit nga ginabatyag naton, siya nagapaumpaw sa aton, because una siling naton, He is a pain taker. Hindi lang kay pain reliever, kundi pain taker. Ikadua, sa teksto nga ginbasa naton, Psalm 107 verses 1 to 13, dira ginapakita that God is the chain breaker. Nagahukas sa mga tanikala. Ang mga ancient Israelites, kag kita man subong panag-on, naga-eksperyensya sing kadulom kag bandage. Ang Psalm 107 verse 10 sa nagahambal, some sat in darkness and in gloom, prisoners in affliction and in irons. There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death, prisoners in misery and chains. Kag sa verses 14 to 16, He brought them out of darkness and the shadow of death and broke their bands apart. Let them give thanks to the Lord for His loving kindness and for His wonder to the sons of men. For He has shattered gates of bronze and cut bars of iron as under. And ang Diyos naghatag man kailwayan sa mga ancient Israelites. He broke their chains, ginpang-utod ang mga tanikala nga nagapriso sa ila. Ano bala ang mga kasalanan sining ancient Israelites kung ngaan naga-eksperyensya sila sang bondage and incarceration? First, they were idolators. Ginbuslan nila ang pagtuo sa matutuod nga Diyos sa mga Diyos-Diyos. Sa subong amuman, hindi nga mga graven image, kundi personalidad na gitiya nga nahadlok kita, labaw pa sang kahadlok naton sa aton nga Dios. Second, ang mga ancient Israelites despised, disregarded, and disobeyed God's commands. No? Sa aton subong nga panag-on, amo man ina, may mga tinion nga ginahipusan naton ang kamatuoran. Bangod may mga pwersa nga nagapahadlok sa aton kung magpautwas sang aton nga opinion kung ano gid ang matuod kag indi sa nagakatabo subong nga panagon. Ikatatlo, ang mga ancient Israelites were immoral. Kag ikaapat, they were cruel to the defenseless. Mapinta sila sa mga weak, ilabinagid sa mga balo nga mga kababayan. Kag bangod sina nga kasalanan, amoy na ang himo sa ila and put them in chains. Then they cried to the Lord in their trouble, kag ang Diyos naghilway sila sa ila nga kaimtangan. Bangod ang aton nga Diyos is a chain breaker. Ikatatlo, He is the way maker.
Si Kristo Jesus amo ang dalan, ang kabuhi kag kamatuoran. So balik kita sa aton nga teksto, Psalm 107, ang verses 4 kag 6 nagahambal. They wandered in desert wastes, finding no way to a city to dwell in, hungry and thirsty. Their soul fainted within them. Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. He led them by a straight way till they reached a city to dwell in. Kag ang Dios nag-set free sa ila, kagin pauli sa ila nga mga puloy-an. So, Jesus is the only way. Madamo nga mga katawhan na nagahambal nga ti madamo man niya nga dalanon ang agyanta pakadto sa Dios. Pero ang bala ng kasulatan nagahambal gid lamang sang duha ka dalan. Sa Matthew 7:13 to 14 si Kristo Jesus naghambal, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. So bilang si Kristo Jesus nga mo ang dalan, He will never mislead us. Kag hindi siya gusto nga magtalang kita, kag maglibot-libot, nga nagapanglakaton without clear instructions. Si Kristo Jesus wala lamang nagpakita sang dalan, siya nag-ahawan sang dalan, and He is the way. We must remember that He is the way maker, and He is much more than capable of leading us home. So si Kristo Jesus naghimo sa ato sa mga butang nga wala sing tao nga makahimo sa sini nga kalibutan. First, He died our death to give us His life. Second, He came to earth that we might go to heaven. Third, He became poor that we might become rich. And 5, He became sin that we might become righteousness. Kag initanan ginhimo ni Kristo Jesus bangod sang paghigugma sang Dios sa aton tanan, nga paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus makaangkon kita sang kaluwasan. God provides grace, amazing, wonderful, powerful, marvelous grace that is greater than all our sins. So mga kauturan bangod sang kaayo sang Dios sa aton, nga ginpadala niya na si Kristo Jesus sa pagluwas sa aton, paghilway sa aton sa mga kasalanan naton, pagkuha sang kakulba naton bangod sang hindi naton mapaktan nga mga sirkumstansya kag sitwasyon, kabay nga hatagan naton sing tion si Kristo sa aton tagipusoon kag mga kabuhi, kag pamalandungan naton ang iyang pangagda sa aton. Nga once nga batunon naton siya nga aton personal kag bugto nga manluluwas, makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan.